Okay, meron lang ako nabasang comment Sabi niya, you forgot to inform them na dapat such undertaking regarding sa retirement benefits ng private companies ay sinabi sa kanila at the onset ng work nila, sa start daw ng trabaho. Meaning, during orientation at dapat nasa employee's handbook. Retirement benefits are gratuity given ni employer and hindi siya mandated ng batas. Baka madaming umasa. Okay. Una pong mali sa sinabi niya, mandato po ng batas ang retirement pay. Okay? Under anong batas? Republic Act 7641. Dati kasi nakalagay ito sa Labor Code. Formerly Article 287, tapos naging Article 302 kasi nagkaroon ng mga amendments. Article 302. Ngayon, it was further amended ng Republic Act 7641. Okay? Yung retirement pay. Itong RA 7641 ay applicable sa private companies, private sector employees. Okay, ngayon, tama ba yung sinabi niya na kailangan at the onset ng trabaho mo dapat na-explain sa orientation and dapat nasa employee's handbook? Mali po. Kahit nga wala sa handbook, wala sa kontrata, wala sa company policy. Kasi po, mandato ng batas. So, kailangang sumunod ni employer. Okay? Hindi po kailangang nakasulat ito sa company policy bago ibigay sa inyo. Hindi po kailangang nakasulat ito sa kontrata bago ibigay sa inyo. Kasi kapag ang benepisyo ay nakasaad sa batas, the law or the provision of the law will prevail. Ibig sabihin, mas masusunod ang provision ng batas kaysa sa provision ng employment contract. So kung ang nakalagay sa employment contract, wala kang overtime pay kahit mag-render ka ng 12 hours, tama ba yun? Nasa labor code may overtime pay ka. So ibig sabihin, mas masusunod po ang labor code kesa dun sa employment contract mo. Okay? Kasi may conflict silang dalawa. Mas mataas po ang batas kesa sa employment contract. And anytime, okay, kayang i-struck down ng korte, ng labor court, ng labor tribunals natin, ang isang employment contract na contrary sa sinasabi ng batas. Alam nyo, nakakamangha nun, dami ko nababasang comment na saan daw galing yung 22.5 saang provision daw ng labor code. Hindi nila alam yung RA 7641 samantalang ang tagal na nitong batas na to. Dati kasi ang retirement pay is half-month pay for every year of service. Ibig sabihin, 15 days lang. Ngayon nagkaroon ng pagbabago. 15 days plus yung prorated 13-month pay na 2.5 plus yung service incentive leave o SIL na 5 days. Kaya 15 plus 5 plus 2.5, 22.5 days for every year of service. Hindi na siya half-month pay for every year of service na literal na 15 days. Okay? Kaya 22.5 days. Ngayon po, saan i-multiply itong 22.5 days? Of course, sa daily rate ninyo. Paano makuha yung daily rate? Ilan po bang araw ang pasok nyo sa isang linggo? Kasi kapag monthly paid employees po kayo, para makuha nyo ang daily rate ninyo, i-divide po ninyo yung sahod nyo ng isang buwan divided by 22 kung wala kayong Sabado at Linggo or 26 kung meron kayong Sabado or 6 days yung pasok nyo. So 22 kung 5 days yung pasok nyo or 26 kapag 6 days yung pasok nyo sa isang linggo. Okay? So yung sahod nyo sa isang buwan divided by 22 days kung 5 days lang yung pasok nyo or 26 days kung 6 days yung pasok nyo sa isang linggo. Yun ang daily rate. Ngayon tandaan nyo, itong retirement pay ay iba sa retirement benefits ng SSS. Okay? Magkaiba po yun. Kaya lang, marami sa agency ngayon na ang ginagawa nila, kapag nag-apply na ng retirement itong kanilang empleyado, ang ina-apply nila ay yung retirement benefits from SSS and then yun ang ibibigay nila sa empleyado. Iba po ang retirement benefits ng SSS kasi may contribution kayo doon. Galing din yun sa sarili nyong pera. So, iba yung benepisyo na ibibigay sa inyo ng SSS pagdating ng retirement age ninyo. Kasi meron kayong contribution doon. Iba din itong retirement
pay under RA 7641. Cash din to. Cash benefit ito, pero manggagaling na to sa employer mo. Yun kasing retirement benefits, kanina, from SSS yon, cash din yon, di ba? Pero from SSS, meron kang contribution doon. May contribution din ng employer mo. Iba din itong retirement pay under RA 7641 na galing lang sa employer, cash. Ngayon yung nabasa kong isang comment, 60 years old na raw siya, may nakaprepare na retirement letter na gustong papirmahan sa kanya si company or si employer. Pero para sa part naman niya, ayaw pa niya sanang mag-retire. Pwede ba yun na magpatuloy pa rin siya sa trabaho? Yes. Kasi po, kapag na-reach mo na ang 60 years of age, although na-meet mo na yung service requirement, dapat kasi 5 years in service ka. Kapag na-meet mo na yon, yung 60 years of age, yung option na mag-retire ay na kay employee, hindi kay employer. So, kung ako si employee, yung choice ko, yung option ko, yung prerogative ko, o yung discretion ko na mag-retire ay nasa akin. Hindi ako pwedeng diktahan ni employer. Okay? So, kung ayaw ko pa, meron pa akong until bago ako mag-65 para magtrabaho kung ayaw ko pa talagang mag-retire. Kasi ang mandatory retirement age under the law is 65. Eh ngayon, what if may company policy nga si employer na early retirement, talagang 55, kailangan mo nang mag-retire. Pwede ba niyang i-impose sa'yo, gawing mandatory or unilaterally ipagpilitan niya sa'yo? Hindi. Kasi that is equivalent to illegal dismissal. Ngayon may nabasa pa akong question. What if daw yung SIL ay naibibigay na sa kanila every year? Meron pa rin bang SIL na nakapaloob sa retirement pay na makukuha nila? Yes, kasi yung 22.5, di ba 15 days, kasi yun yung half month, plus 5 days na SIL, plus prorated na 13th month, yung 2.5. So, 22.5 lahat. Ngayon, yung 5 days na SIL doon, ibinibigay na daw na employer sa kanya yearly. Makukuha pa rin ba niya yun sa retirement pay? Yes, kasi computation yun eh. Computation yun na nakalagay sa batas. Iba kasi yung computation ng retirement pay doon sa SIL na natatanggap mo every year, yung service incentive leave. Okay? Na kapag naka 1 year ka na sa company, entitled ka na sa service incentive leave na 5 days, convertible to cash kapag hindi mo nagamit at the end of the year. Ngayon, so malinaw ha, ang retirement pay ay mandato ng batas under Republic Act 7641. Hindi ito galing sa generosity ni company. Na kapag wala sa company handbook, wala sa company policy, wala sa employment contract, hindi ka na makakakuha. Hindi po. Kasi mas mataas ang batas kaysa sa employment contract, kaysa sa handbook or sa company policy. So kapag conflicting yung nakalagay sa company policy o sa employment contract, may conflict pagdating sa probisyon ng batas, ang probisyon ng batas ang mananaig. Okay, eto pang isang question. Mag-60 na po kasi ako this year, magre-resign na po sana ako. May makukuha po ba sa company? Since 2018 pa ako sa company. So, 2018 siya, 2025 na ngayon, 7 years in service. Magsi-60 na siya this year. Qualified na po kayo sa retirement pay, yung voluntary or optional retirement. So, bakit po kayo magre-resign? Okay. Kapag nag-resign po kasi kayo, wala kayong makukuhang separation pay. Kung nag-resign kayo, sign naman ng retirement pay. Bakit hindi po yun ang i-apply nyo? Kasi qualified na po kayo under the law. Okay? Ngayon, ang advice ko po, huwag po kayong mag-resign. Okay? Instead, mag-file po kayo ng retirement notice. Sumulat po kayo sa HR ninyo. Ilagay po nyo doon yung inyong intention to avail the provisions ng retirement law, yung RA 7641. Mag-a-avail kayo ng retirement pay under that law para makuha ninyo yung benepisyo. So, ang computation po, kung magkano yung arawang sahod ninyo, multiplied by 22.5
multiplied by 7 years kasi since 2018. So, 7 years. Fraction po ng 6 months sa equivalent to 1 year for the purpose of computation. So, yun po. Hindi nyo po kasi nabanggit kung ilan or yung daily rate ninyo. Kung magkano yung daily rate ninyo. So, yung formula po, daily rate multiplied by 22.5 multiplied by years of service, yun po yung retirement pay.